Ayan, ni-record ko na kung paano kayo tatali after nyo magpasagot ng inyong questionnaire para mas mabilis yung ating analysis ng data. So, makikita niyo sa left side ng screen ko, meron kayo diyang questionnaire, sample questionnaire na merong mga demographic profile at saka yung inyong factors. Ayan. And then sa right side ng ating screen, yung Excel na gagamitin ninyo para sa pagtatali. So una ninyong gagawin, lagyan nyo ng number kung ilan ang inyong respondents. For example, ang respondent ko ay hanggang 100. So lagyan nyo lang ng number hanggang 100. Mga pinasagutan nyo is 100, ah. Okay? Tapos, kung ilan yung inyong demographic profile, halimbawa dito, nakalagay sa akin, apat, age, civil status, highest educational attainment, monthly income, gawan niyo ng heading. So, age sa inyo Excel. Civil status, educational attainment, yan. Kahit na shortened na lang siya. Monthly income, yan, or income, basta maintindihan ko siya, no? And then, yung kasunod naman, yung mga factors nyo, halimbawa to, factor A, factor B. Kung ilan yung statements nyo, isang column siya. So, halimbawa, dahil nagsisimula sa letter A yung unang factor, so A1, A2, A3, A4, A5. Ayan. Kung 10 yan, edi 10. Okay, yung kasunod naman, factor B, let's say letter B yung start nung word, nung second factor, halimbawa B1, B2, B3, B4, B5. Ayan. So, papansin natin, may heading na tayo sa lahat ng mga sinagutan ng isang respondent nyo. Simula demographic profile hanggang mga factors, statements. So, ready ka nang magtali. Kasi iniiwasan natin yung bakod-bakod. Ilan ba ang sumagot ng single, tapos binabakod-bakod mo isa-isa. Medyo ano siya, mano-mano, ang hirap nun. Hindi ko kailangan yung ganun. So, ngayon, kung ilan yung choices nyo, bawa to, itong age, imagine nyo, lalagyan nyo siya ng number. So, parang imaginary number, ano? So, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Kahit sulat kamay na lang. Isang questionnaire lang. Isang questionnaire. Para saan yan? Para kung ano yung i-checkan ng respondent, yun yung number na ilalagay nyo sa Excel. Halimbawa, ang nagsagot ng unang respondent ay siya ay 20 to 29 years old. Edi yun yung may check sa kanyang questionnaire. Ang ilalagay nyo sa Excel, 1. Kung yun yung sinagutan niya. Kung ang sinagutan niya ay 2, 30 to 39 years old siya, edi 2. Okay? So, sa civil status, ganun din. So, lagay natin, pag single, 1. Pag married, 2. Pag widow or widower, 3. Pag separated, 4. So, limbawa siya ay married na, civil status. Si respondent number 1 pa rin tayo. Si respondent 1 ay married. E di lalagay nyo 2. Okay? So, itong ginagawa natin ay guide nyo kung paano nyo ilalagay yung sagot ng respondent sa Excel. So, nilalagay natin ng value. So, kino-convert natin yung check nila into numbers para sa statistics analysis natin, madali siya. O, halimbawa, kasunod, highest educational attainment. Undergrad elementary 1, graduate elementary 2, high school undergrad 3, high school graduate 4, college undergrad 5, college graduate 6, and then postgraduate 7. So hindi nyo to iisa-isahing ilagay sa questionnaire na may sagot. Isa lang questionnaire para may guide kayo kung anong number ang chinekan nila. Okay? So, halimbawa si respondent 1, ang sinagot niya siya ay high school graduate. Hindi siya ay 4. Yan. Monthly income, 10,000 below, 1, 10,000 to 19,999, 2, 20 to 29,999, 3, 30 to 39,999, 4, 40 to 49,999, 5, and then 50,000 and above, 6. So again, kung anong chinekan niya dyan sa part na yan, yun yung number na ilalagay nyo.
Halimbawa, si respondent 1 pa din tayo, ay ang sweldo niya sa isang buwan ay 10,000 to 19,000. Eh di ilalagay mo sa income column 2. Okay, so tapos ka na sa demographic profile para kay respondent number 1. And then pagdating dito sa mga factor statements, ilalagay niyo dito, ilalagay niyo siya ng number. Halimbawa, strongly disagree. Let's say siya ay 1, disagree 2, agree 3, strongly agree 4. Ayan. So, ganun din dito sa second statement or factor. Ayan. Ngayon, kung ano yung statement na chinekan niya or anong column ang chinekan niya, yun na mismo yung number na ilalagay niya. Halimbawa, statement 1, blah, 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 blah. Meron ka diyang statement. Ang chinekan niya sa statement 1 ay 4, strongly agree. Lalagay mo sa A1 kasi unang statement ng factor A, 4. Okay? So, the rest follows na kung ano yung chinekan ng ibang statement sa sumunod, yun yung ilalagay mong number. O, halimbawa, statement 2, agree. Statement 3, factor A, strongly agree 4. Then another 4. Then A5, another 4. Sa second factor, B, ganun din. B1, agree, halimbawa. Tapos B2, agree. B3, agree. Tapos B4, strongly agree. B5, strongly agree. So, ang basehan natin dito, kung anong siya niya, yun yung number na ilalagay ninyo. So, ngayon, dito sa Excel, wala dapat tayo makikitang letter. Lahat dapat ay number na nagre-represent ng choices doon sa inyong questionnaire. So, gawin niyo to sa lahat ng respondents nyo para habang kayo nagtatali, sabay nyo na siyang nilalagay sa Excel at hindi kayo nagbabakod-bakod. Kasi ito rin ang kailangan ko pag nag-start ako ng statistical analysis para sa inyong chapter 4. Okay? So, ayan. So, simple lang naman siya, no? Again, ulitin natin. Una yung gagawin sa Excel, lagay mo muna yung respondent kung ilan. So, one number represents one respondent. Tapos lahat ng inyong tawag dun, lahat ng inyong factor, mapa demographic profile, or mapa dun sa second part ng inyong questionnaire. In this case, age, civil status, education and attainment, monthly income. Tapos, i-convert nyo yung statements into each column. Yan. So, kung 5 statements meron ka, 5 column din dapat sa factor na yon. So, factor A, 5, factor B, 5. So, ready ka nang magtali. Kung anong chinekan, so lalagyan mo muna ng code bawat choices. So, pwede nyo sundin to, start to 1, and then pataas na ng bilang habang nadami yung choices. So, age, 1, 2, 3, 4, 5. Civil status, 1, 2, 3, 4. Highest education attainment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monthly income, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Tapos, kung anong chinekan ni respondent, yun yung number na corresponding doon sa sagot niya. So, si age, respondent 1, 30 to 39. So, number 2. Married, number 2. High school graduate, number 4, 10,000 to 19,999, number 2. Sa second part, kung ano yung chinikan niya, lalagyan nyo rin ng number, okay? And then type nyo kung ano yung number na sinagot niya. Okay? So, ito yung kailangan kong kunin ha. Yan. So, sige. Pag may tanong, message lang kayo.